Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat at nawa samahan niyo po akong muli sa panibagong mensahe ng Panginoon na binigay sa atin sa oras po na ito. Mga kapatid, ito na po ang huling linggo ng buwan ng Hunyo at nagpapatuloy po tayo sa talakayan patungkol po sa banal na espiritu ng ating Panginoon. At sa oras nga po na ito mga kapatid ay akin pong ibabahagi sa inyo ang mensahe na may pamagat po na kasalanan walang kapatawaran. Ulitin ko lamang po doon sa binasa ng ating kapatid kanina sa aklat po ni Mateo Kapitulo 12. Dito po sa 31 hanggang 32, gusto ko po lamang bigyang diin sa inyo para sa mga nanonood po online ay makasunod po sila sa ating talakayan. Ang sabi po rito mula sa verse 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungang laban sa espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad o ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, alam naman po natin lahat kung ano po yung ultimate goal ni Jesus Christ, kung bakit po siya bumaba mula langit patungo dito sa lupa. Noon pa man ay sinabi na po ito sa Matthew chapter 1 verse 21, ang sabi po rito, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, even yung pangalan po ng ating Panginoong Jesus, yung name na Jesus, ang ibig pong sabihin pala nun ay pagliligtas mula sa kasalanan. Kaya, kahit sa pangalan po ni Kristo ay nakikita na yung goal niya o yung layunin niya bakit siya bumaba dito sa lupa. At yun po ay ang patawarin tayo, tubusin po tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. But then again, ito lamang po ay magiging applicable doon sa tatanggap sa kanya, doon sa mga magpapasakop sa kanya at talagang susunod sa kanyang mga utos. Ngayon mga kapatid, bumalik po tayo doon sa talata kasi po ang pamagat ng ating mensahe ay kasalanang walang kapatawaran. Kung kaya pala pong patawarin ni Kristo ang kasalanan natin at yun po yung layunin niya kung bakit po siya bumaba sa lupa, dapat po sana lahat ng kasalanan ay mapapatawad ng Diyos. Subalit, maliwanag po sa Biblia na meron pong isang kasalanan na hindi po mapapatawad. At ito po ay sinabi ng ating Panginoong Hesus mismo nung bago po siya umakyat sa langit. Meron pong kasalanan na kahit anong panahon ang dumating ay hindi po ito mapapatawad. Sa katunayan po, sinabi niya rin po sa ibang mga libro na itong kasalanan na ito ay walang hanggan. Basahin po natin sa aklat po ni Marcos 3:29. Sabi po rito, datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan
ng isang kasalanang walang hanggan. Nakita po natin. Kaya pag-usapan po natin ito upang sa gayon makita po natin kung tayo po ba ay kasama rito, ito po ba ay nakikita sa ating buhay, at hopefully wag naman po sana, no? I pray na walang mga kapatid natin dito ang humantong o umabot sa ganitong kasalanan dahil po wala pong kapatawaran itong kasalanan ito. At ang tinutukoy po dito ay yung paglapastangan o pamumusong sa Espiritu Santo ng Diyos. Ngayon ang tanong mga kapatid, sa paanong paraan nalalapastangan ang Espiritu Santo ng Diyos? Yun po yung dapat nating itanong. Kasi po, kailangan nating malaman ito upang maiwasan po natin at hindi tayo magkasala ng ganitong kasalanan. Bibigyan ko po kayo ng dalawang bagay na makikita po natin doon sa mga talatang nabasa po natin sa aklat ni Mateo Kapitulo 12. Bibigyan ko lamang po kayo ng dalawang bagay na ito po ay masasabi natin na mauuwi sa pamumusong sa Espiritu Santo ng Diyos. At hindi na po ako magpapatumpik-tumpik. Ang unang bagay na nauuwi o umahantong sa pamumusong sa Espiritu Santo ay pagsasalita laban sa katotohanan. Alam po natin at tandaan po natin mga kapatid na ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng katotohanan. Kaya kung sino man tao ang lumalaban sa katotohanan, isa po yung pamumusong sa Espiritu Santo. Isa po yung tahasang paglabag sa Espiritu Santo ng Diyos. Ang sabi po rito sa 1 Kapitulo 16, talatang 13, gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ay ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kaya nga po, ito po yung mga aliw na ipinangako ni Kristo sa mga alagad niya na pinag-aralan po natin last week. Ito po yung mga aliw na hindi lamang po siya mga aliw, kundi magtuturo din po siya at magpapaalala ng mga katotohanan dahil po siya ay espiritu ng katotohanan. Kaya po, sa mga hindi naniniwala sa katotohanan, ay direktang paglabag sa Espiritu Santo. At ibig sabihin po nun, namumusong po sila sa Espiritu ng Diyos. Sino po ba yung pinagmumulan ng mga pamumusong? Alam niyo po, si Satanas, siya po ang ama ng kasinungalingan. At alam niyo po, mula pa noon ay talagang, ang sabi nga doon sa aklat ni Juan sa Kapitulo 8, ay nagsasalita siya ng naturalesa niya, na kung saan ito po yung pagsisinungaling. At hindi lamang po pagsisinungaling ang ginagawa ni Satanas. Alam niyo po, hanggang sa huling panahon, ang sabi po sa aklat ng Apokalipsis, mamumusong po ito si Satanas. Kaya maliwanag na yung mga taong namumusong sa Diyos, namumusong sa Espiritu Santo ng Diyos, ito po yung mga alagad ni Satanas. Dahil po, nagpapagamit sila kay Satanas na ama ng pamumusong. Sabi po rito, sa aklat po ng Pahayag 13:5-6, at binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapahamalaan upang magpatuloy na 42 buwan. At binukan niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos, upang pusungin ang kanyang pangalan
at ang kanyang tabernakulo. Gayon din naman ang mga nananahan sa langit. Biro mo, natalo na to si Satanas, malapit na siyang dalhin sa dagat-dagatang apoy, namumusong pa rin. Kaya makikita po natin dito mga kapatid na siya talaga po yung pinagmumulan ng mga blasphemy, ng mga pamumusong, ng mga bagay na laban sa Diyos. Kaya yung mga nakikita po natin sa panahon po natin ngayon, yung mga taong hindi na nga naniniwalang may Diyos, kung ano-ano pang masasamang salita ang sinasabi patungkol sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at sa pangalan ng Banal na Espiritu Santo, na kung saan ito po ay tahasang pamumusong sa Espiritu Santo ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka iniisip natin na tayo po ay nakatayo, pero tayo po ay baka mabuwal dahil sa ating mga ginagawa. Mag-ingat po tayo dahil tayo po ay huhukuman sa paraan ng ating pananalita. Kaya kung tayo po ay nagsasalita ng labag sa katotohanan ng Diyos, diyan po nagsisimula yung pamumusong sa Espiritu Santo ng Panginoon. Kung pag-aaralan po natin yung konteksto o yung pangyayari doon sa binasa po natin, itong si Jesus Christ, ang ating Panginoon, nagpalayas po siya ng demonyo doon sa taong pinagaling niya. Nung makita po nung mga nakapanood sa kanya, yung ibang tao, pinuri po siya. Pinuri po siya. Pero yung ibang mga yung ibang mga tao, specifically yung mga Pariseo, imbis na maniwala din sila, nagsalita pa sila ng masama laban kay Kristo. Ang sabi nila, hindi yan talaga nagpapalayas ng demonyo, kundi ang sabi niya, yan ay may kapangyarihan ni Beelzebub. Si Beelzebub po, yan yung prinsipe ng mga demonyo. O kaya kung sa panahon natin ngayon, si Satanas o si Lucifer. Ang sabi rito sa Matthew chapter 12:24, datapwat nang marinig ito ng mga Pariseo ay kanilang sinabi, ang taong ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Pansinin po natin dito, harap-harapan na po nilang nakita kung paano pinagaling ni Kristo yung inaalihan ng masamang espiritu. Subalit imbis na purihin nila si Kristo at itaas nila si Kristo, manampalataya sila kay Kristo, ay nagsalita pa sila ng kasamaan sa harapan ng ating Panginoon. They claim that the Holy Spirit was satanic, and they basically called Christ Satan. Yung mismong anak ng Diyos na nakita nila na napakaraming himala na ginawa nung panahon na yon, sa dami-dami ng himala na ginawa ni Christ, ang tingin nila kay Kristo, si Satanas. Kung hindi ka rin talaga nag-iisip, mga kapatid, yung mga tao sa panahon natin ngayon, ganun din na nakikita na natin yung Biblia na salita ng Diyos. Ito yung nagsasabi ng katotohanan sa atin. Pero anong ginagawa ng ibang tao? Binabaluktot nila, minamali-mali nila yung salita ng Panginoon. Gumagawa sila ng sarili nilang Biblia. Gumagawa sila ng sarili nilang katotohanan para lang maitayo nila at mapanindigan nila yung mali-mali nilang aral. Tanda po natin, ang truth of God, number one, ang sabi ko rito, is absolute. Absoluto po ang katotohanan ng Diyos. Walang pwedeng makagiba po dyan. Walang pwedeng makasira po ng katotohanan ng Diyos. At walang pwedeng magpasinungaling sa katotohanan ng Diyos, mga kapatid. Kahit sino ka pang napakatalinong tao. Kahit nga si Satanas, hindi niya pwedeng mapasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Ano pa? Truth of God is reliable. Salamat sa Panginoon na
marami siyang ginamit na tao para lang mapaabot sa atin ang Biblia ngayon. Meron mo yung ibang mga nag-translate, namatay sila para lang sa pagta-translate ng Biblia. Namatay sila, binuwis nila yung kanilang buhay para lang maunawaan natin ngayon ang salita ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Napakalaking blessing po ito sa ating generation ngayon. Isipin niyo po kung ang Biblia na-stuck sa Latin, kailangan pa natin mag-aral ng Latin para lang maunawaan natin ang Biblia. O kung ma-stuck man to sa yung New Testament, sa wikang Aramaiko, mag-aaral pa tayo ng Aramaiko para lang maintindihan natin ang New Testament. O ng Hebrew para sa Old Testament. Diba po? Napakalaking biyaya ng Panginoon ito sa atin. Number 3, truth of God is eternal. Wala po itong hanggan, wala po itong expiration. Kung ano yung katotohanan ng Diyos noong unang panahon, hanggang ngayon katotohanan pa rin po yan ng Diyos. Kaya, wag nating ipaglaban yung mga mali-mali at mga kasinungalingan na ipinapairal ng mundo ngayon. Na yung lalaki ngayon nagiging babae, yung babae nagiging lalaki. Na dahil daw, yun daw po ay kanilang feeling. Feeling nila sila ay lalaki kahit sila ay babae. Biro mo yan. Noong unang panahon, dalawang gender lang naman yung ginawa ng Panginoon. Si Adan at si Eva, babae at lalaki. Ngayon, ang dami-dami ng mga naglipa ng mga kasalungalingan sa mundo na pinapalabas nila na yun na yung totoo ngayon. At yung totoo tuloy, yun na yung mali ngayon. At yun na yung sinungaling. Binabaliktad nila, tinitwist nila. Yan po ay direktang pamumusong sa Espiritu Santo. Number 4, truth of God is powerful. Alam niyo po, ang katotohanan ng Diyos, sa sobrang powerful, it can transform lives. It can transform people. Na yung mga masasamang tao nagiging mabuti dahil sa katotohanan ng Diyos. At isa na po tayo doon, na tayo mga makasalanan noon, at dahil naunawaan natin ang salita ng katotohanan ng Diyos, tayo po ay binabago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ikalawang Pedro 3:16, ang sabi po ni Pedro, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Yung salita po dito na isinisinsay, sa ibang salitang Tagalog po yan, binabaluktot o iniiba, minamali. At napakaraming relihiyon po, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang gumagawa po nito. Hindi na po magsasalita o magdidetalye sa inyo ng mga reliyon. Pero ito yung mga reliyon na gumagawa sila ng sarili nilang Biblia, gumagawa sila ng sarili nilang doktrina, at upang mapaniwala nilang ibang mga tao at mailayo sa katotohanan. Ang daming reliyon ngayon na mali-mali sa sinasabi ng Bible. Meron pa nagsasabi na si Kristo daw ay hindi Diyos. Yun pa lang malaking pamumusong na yun sa Espiritu Santo. Meron bang reliyon ngayon, mga kapatid, na ang tawag sa kanila ay universalism, or yung pluralism, yung religious pluralism, na kung saan itong mga relihiyon na ito ay, kung di nyo po natatanong, mga kapatid, ito yung mga relihiyon na naniniwala na ang lahat ng relihiyon dito sa lupa ay sa kahuli-hulihan ay mapupunta lamang sa iisang Diyos. So, ibig sabihin, halimbawa, kahit Muslim ka, kahit Budista ka, kahit Judaism ka, o kung ano man yung mga relihiyon mo, kahit siguro Satanista ka,
Pagdating daw ng panahon, lahat tayo pupunta kay sa Diyos, sa tunay na Diyos, o sa tamang kaligtasan. Mali po yun mga kapatid. Dahil walang kaligtasan, sinasabi ko na po sa inyo, direkta, walang kaligtasan sa ibang relihiyon na hindi nagtuturo ng turo ni Kristo. Walang kaligtasan ang relihiyon na ang sentro ng kanilang relihiyon ay hindi si Kristo. Maliwanag po yan sa Biblia mga kapatid. Mga Gawa, Kapitulo 4, talatang 12, sabi rito, at sa kanino may iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kaninong pangalan po lamang yun? Kay Jesus Christ, sa ating Panginoon. Kaya kung outside kay Jesus Christ, outside sa turo ni Jesus Christ, outside sa pananampalataya kay Jesus Christ, wala po yung kaligtasan. Pero alam nyo po, napakaraming tao naniniwala sa universalism. Napakaraming tao naniniwala dito sa mga katuruan ng mga to. Na kahit anong reliyon mo, pwede kang maligtas. Aba, mag-ingat po tayo dito mga kapatid. Alam nyo, kahit mga Kristiyano, nadadamay po sa ganitong theology. Nakakala nila kahit pumunta po sila ng kung ano-anong mga reliyon, basta naniniwala sila kay Jesus Christ, ligtas pa rin sila. Maliwanag po na wala sa Biblia yung mga ganong turo, dahil meron lamang pong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, at isang espiritu ng katotohanan. Ikalawang Korinto 11, 3 hanggang 4, mag-ingat po tayo kasi pinayuhan tayo ng Apostol Pablo. Sabi niya ganito, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ay ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsitanggap ng ibang espiritu na hindi nyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Tingnan nyo, kung noong panahon na may mga tao o mga bulaang guro na nagtuturo ng ibang Jesus, ibang Kristo, mas matindi sa panahon natin ngayon. Hindi lang nagtuturo, kundi kiniklaim pa nila na sila mismo si Kristo. Yung isa nahuli na. Nahuli na ng pulis. Ewan ko kung ipapadala po dito sa Amerika. At napakarami pong ganyan, mga messianic complex na tinatawag, o yung mga false Christ. Kaya, pag-isip-isipan po natin to mga kapatid. Tingnan po natin kung tayo po ba ay nakakasunod sa katotohanan ng Diyos. Tayo po ba ay nakakasunod sa sinasabi ng banal na kasulatan ng Panginoon. Dahil maliban sa aklat po na ito ng Biblia, ay wala na pong ibang katotohanan ng Diyos na ibinigay sa atin sa panahon natin ngayon. Pangalawang bagay mga kapatid, at dito po tayo magtatapos. Number 2, pagtanggi sa pananampalataya. Alam niyo po, kung babasahin po natin ang gospel, so Matthew, Mark, Luke, John, yung mga libro po na yan sa Biblia, mapapansin po natin na mula nung mangaral si Jesus at ang kanyang mga alagad, ang number 1 kontrabida sa kanila ay mga Pariseo at mga iskriba, mga Saduseo, at yung mga ngaral ng batas ng Diyos. Na sila pa mismo yung inaasahan na manguna sa pagpapalaganap ng pananampalataya sa Diyos, ay sila pa po yung mga taong nag-reject, tumanggi sa kapangyarihan nito at sa kapangyarihan ng Panginoon.
Sa Lucas chapter 7 verse 30, makikita natin dito na yung mga Pariseo, karamihan sa kanila, bagamat hindi naman lahat, dahil may mga sumampalataya at sumunod naman talaga sa Panginoon. Napakarami sa kanila po ang hindi nagsisampalataya sa Panginoon, at hindi lamang sila nagsisampalataya, tinanggihan pa po nila ito. Sa Lucas chapter 7 verse 30, ang sabi rito, datapwat pinawalang halaga ng mga Pariseo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi napabautismo sa Kanya. Sino yung Kanya na tinutukoy dito? Kung pag-aaralan po natin yung buong chapter, ang tinutukoy po dito si John the Baptist. Kasi po, kung naalala nyo, si John the Baptist, siya po yung naghanda nung daan bago si Christ, sabi niya, nagbabautismo ako, tanda ng pagsisisi, subalit yung sumusunod sa akin, sabi niya doon sa Matthew chapter 3, ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Kaya, bago nangaral, bago lumitaw to si Jesus Christ sa eksena, si John the Baptist po ay nangangaral na magsisi sila at tumalikod na sila sa kanilang mga kasalanan. Kumbaga parang piniprepare na ni John the Baptist yung mga Israelita noon sa pagdating ng Mesaya. Pero, ayun nga, may mga Pariseo na talagang ayaw magpabautismo, ayaw tumanggap ng payo ng Diyos. Nalakala nila, mas marunong sila kay John the Baptist. At, ang nakakatuwa dito mga kapatid, kung babasahin natin ang Biblia, meron namang mga Pariseo na siguro nadala lang sila ng mga tao, dahil ang daming taong pumunta kay John the Baptist nadala sila, siguro na hawa-hawa lang sila, nandun sila, lumapit din sila kay John the Baptist. Anong sabi ni John the Baptist? Basahin po natin dito sa Matthew chapter 3 verse 6 hanggang 9. Ang sabi rito, at sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan, na ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Tingnan niyo po, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. So, ibig sabihin, nagsisisi po sila bago sila magpabautismo kay Juan. Datapwat, nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduseo na nagsisi paroon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo ay nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi, at huwag kayong mangag-isip na mangagsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa batong ito. Pansinin niyo po mga kapatid, ito mga Pariseo, mga Saduseo, nung nakita nila ang daming mga Israelita, ang mga Hudyo na pumupunta kay Juan Bautista para magpabaptize, nagsigayahan din to mga to. Pero nirebuke sila ni John the Baptist, sabi niya, mga ulupong kayo, hindi naman talaga kayo nagsisisi. Sino nagsabi sa inyo makakatakas kayo sa galit ng Diyos, sa galit na darating? Tingnan nyo yan. Kasi hindi naman talaga sila pumunta roon, magbautismo para magpakababa at magsisi ng kanilang mga kasalanan. Hindi. Kundi tinitingnan, siguro yung iba doon nakikisyoso lang kung ano talaga yung tinuturo ni John the Baptist o kung ano yung ministry ni John the Baptist. Ano yung punto natin dito mga kapatid? Kahit binasa mo na ang Biblia ng buo, cover to cover, kahit kilalang kilala mo kung sino si Kristo at kung sino ang Diyos sa buhay mo, kung sa kabila ng mga yon ay hindi ka pa rin sumampalataya, hindi ka pa rin sumunod, yan po ay direktang pamumusong sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos, yan po ang nagtuturo sa atin ng pananampalataya
na si Kristo po ang author. Si Kristo po ang nagpasimula. Kaya kung sa larangan ng pananampalataya mga kapatid, hindi lamang po ito paniniwala. Magkaiba po yung naniniwala at nananampalataya. Maraming pwedeng maniwala sa Diyos, pero hindi lahat nananampalataya sa Diyos. Dahil po ang pananampalataya may kalakip na gawa, may kalakip na pagsunod, may kalakip po na pagbabago ng isip, ng ugali, ng pagkatao. At kasama po dyan ang pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Hindi po tayo pwedeng bigyan ng tamang pananampalataya ni Kristo kung hindi tayo marunong magsisi sa ating mga kasalanan. Sa katunayan, mga kapatid, nung nangaral si Christ, nung dakpin si Juan Bautista, sabi rito sa Mark chapter 1, 14 hanggang 15, ang sabi rito, pagkatapos ng madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Ano yung pinapangaral niya? Pakinggan po natin. Verse 15, ang sabi rito, at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Yan po. Hindi pwedeng magkahiwalay po itong dalawang ito. Hindi ka pwedeng magsisi, pero hindi ka mananampalataya. At vice versa, hindi ka pwedeng magkaroon ng pananampalataya kung hindi ka nagsisisi. Sa katunayan po, inulit din to ni Apostol Pedro sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 2. Ang sabi po rito sa verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Tingnan nyo, napakahalaga po ng pagsisisi sa larangan ng pananampalataya. Kaya po yung iba na hindi po nananampalataya, kasi po hindi po sila willing magsisi. Kaya hindi rin po nila naunawaan yung tamang pananampalataya. Hindi sila willing na repent sa kanilang mga kasalanan. Ay karamihan nga po sa mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga walang Diyos sa buhay nila, hindi nila alam kung gaano kahalaga yung pagsisisi, kasi iniisip nila, bakit ako magsisisi? Wala naman akong kasalanan. Diba? Yung mga yan, yung mga walang Diyos sa buhay, yung mga hindi naniniwala kay Kristo, yan po yung mga number 1 na namumusong sa Espiritu Santo. Yan mga number 1 na naglalapastangan sa Espiritu Santo ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi tayo pwedeng maligtas. Hindi po tayo makakapunta ng langit kung wala po tayong pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Tingnan nyo yan. Kung tayo po hindi kalugod-lugod sa Diyos, ano ibig sabihin po nun? Ay hindi ibig sabihin, ang ibig sabihin po, hindi tayo maliligtas. Yung mga naliligtas po, yung mga ililigtas ng Diyos, yun po yung mga naging kalugod-lugod sa Kanya. Therefore, in other words, kung wala tayong faith, hindi po tayo maliligtas. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ayan. Kaya, kailangan po natin laging na uunawaan po ito. Laging nare-remind po tayo kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa ating mga buhay. Sa ating mga Kristiyano nga, hindi lang sapat yung pananampalataya. Kailangan may gawa. Paano pa kaya yung mga tao na walang pananampalataya in the first place? Paano pa sila maliligtas? Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. At kapag tayo po ay tumatanggi sa pananampalataya, yan po ay malinaw na pamumusong sa Espiritu Santo. At paano tayo magkakaroon ng faith? Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya?
Ito po ba ay bigla na lang lilitaw sa atin? Ito po ba ay paggamulat ng mata natin, one day, bigla na lang tayo nagkaroon nito? No. At sabi po sa Romans chapter 10, verse 17, kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Para magkaroon po tayo ng pananampalataya, huwag tayong tumigil makinig ng salita ni Kristo. Huwag tayong tumigil sa pag-aaral ng Biblia. Sa katulad po nito na ginagawa po natin ngayon, na nakikinig tayo ng mensahe ng Diyos. Dahil po, sa oras na tumigil na po tayo at ayaw na nating makinig ng salita ng Diyos sa ating buhay, yan na po ang number one indication na wala na tayo sa Panginoon. Na hindi na tayo nagpapasakop sa Espiritu Santo ng Diyos. Pinipighati na natin ang Espiritu. Yung noon, ang tibay-tibay mo sa pananampalataya, ang sipag-sipag mo sa gawain sa Panginoon. Ngayon, sobrang nanlamig ka na sa Panginoon. Yan po ang isa sa mga sintomas ng pagkawala natin sa Panginoon. Kaya po, wag na nating antayin na dumating tayo doon sa punto na namumusong na tayo sa Espiritu dahil sa tinatanggihan natin ang pananampalataya. Bagkus, kung manghihina man tayo, manalangin tayo sa Diyos, hingi natin yung dagdag na pananampalataya. Katulad ng mga apostol. Mga apostol na yun, pero nanghihingi sila ng dagdag na pananampalataya. Tayo pa kayang mga hindi apostol. Hindi tayo nagpipray ng additional faith. Dapat lagi nating hinihingi yun. Lalo na sa panahon ng problema natin, sa panahon ng ating kababaan, ng ating kapigatian. Hindi po yung parang feeling natin, ang tibay-tibay na natin, ang tatag-tatag na natin sa pananampalataya. Ano-ano ba yung mga ginagawa ng mga tumatanggi sa pananampalataya? Malapit na po tayo magtapos. Sasabi rito sa ikalawang Timoteo 4:3-4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tenga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at ang mga ibabaling sa katha. Ayan, number one, yung mga gumagawa, yung mga tumatanggi ng pananampalataya, number one, ayaw na nila po makinig ng mga bagay na totoo, ng mga bagay na nakabatay sa Biblia. Ano pa? Unang Timoteo 4:1-3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Yan. Ito po yung mga taong ito. Pansinin po natin itong mga talatang ito. Nandito po ba tayo? Nakakasama po ba tayo sa mga taong ito? At lastly, sa aklat po ni Judas 1:16, sabi rito, ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, at ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan, nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Ayan. Yung mga kunyari, mabuti, mabait, pero ang inaano talaga yung sarili nilang kapakinabangan. Mag-ingat po tayo. Baka makita tayo ng Panginoon na isa tayo sa mga ito. At ito po ay nahahantong sa pamumusong sa Espiritu Santo.
Mga kapatid, sa pagtatapos natin, ang sabi ko po rito, mag-ingat tayo sa ating mga sarili na huwag tayong humantong sa kasalanang walang kapatawaran. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para mamusong sa Espiritu niya. Hindi po tayo binigyan ng wisdom at knowledge ng Diyos na maunawaan ng Biblia at makilala siya sa ating buhay. Para sa bandang huli ay lait-laitin natin ang Diyos at mamusong tayo sa Espiritu Santo. Hindi po tayo tinawag doon. Mga kapatid, mag-ingat po tayo dahil ang mundo po natin pasama ng pasama. Mag-ingat po tayo sa ating mga sarili at lagi po tayong magbantay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa buong buwan ng Hunyo sa pag-aaral po natin ng banal na Espiritu ng Panginoon. At nawa, napakaraming bagay po tayong natutunan at nadagdag sa ating kaalaman upang sa gayon ay patuloy po nating magawa yung ating goal this year na mag-level up ang ating faith. Mga kapatid, ingatan po tayong lahat ng Panginoon at iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos sa ating mga buhay. God bless po.